Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mayate Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo. And today, our devotion talks about 7 essentials Trinity. So our scripture is all about Genesis chapter 1 verse 1 to 3 NIV and ASND version. And our NIV version in the beginning of God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. ASND version, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang dilim ay nasa ibabaw ng kalaliman. Ang Espiritu ng Diyos ay nagpapagalaw sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? Ito ay nanggaling sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3. Ito ay nagsasaad ng paglikha ng Diyos sa langit at lupa at pinapakita nito ang aktibong papel ng Diyos sa paglikha at ang pagkakaisa ng Trinidad sa gawaing ito. So, ang Diyos Ama ang nagpasimula ng lahat. Ang Espiritu ng Diyos ay naroon mula sa simula. At ang salita ng Diyos na si Jesus ang siyang nagbigay buhay sa lahat ng bagay. So, dadako naman po tayo sa ating first teaching. So, first teaching natin is God is three person. So, ang Diyos ay nagpakilala bilang tatlong persona or person. Ito ay binubuo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa simula pa lang ng paglikha, nakikita natin ang Trinidad na nagtutulungan sa bawat aspeto ng paglikha. So, ang Diyos Ama ang nagplano, ang Espiritu Santo ang naroon upang magbigay buhay, at ang salita ng Diyos ang naging katuparan ng lahat. So, next, each person is fully God. So, yung bawat persona ng Trinidad or Trinity ay ganap na Diyos. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay merong parehong kalikasan at kapangyarihan. So, walang isa sa kanila na mas mababa or mas mataas. So, lahat sila ay ganap na Diyos at gumagawa ng magkasama para sa layunin ng paglikha at kaligtasan ng tao. So, last teaching is there is only one God. So, kahit tatlo ang person or persona ng Trinidad, may isang Diyos lamang. Ang Diyos ay isang kalikasan at esensya. Ngunit ipinapakita niya ang kanyang sarili sa tatlong magkakaibang persona. So yung konsepto ng Trinidad ay isang misteryo na nagpapakita ng kagandahan at kalaliman ng Diyos sa ating sinasamba. So our application naman is all about salvation. Salvation. Believe that we are saved by God's grace through faith in Christ Jesus, sealed and being sacrificed by the Spirit. So, tayo ay mananampalataya na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na sinelyohan at pinaging banal ng Espiritu Santo. So, yung kaligtasan natin ay bunga ng pagkakaisa ng Trinidad sa plano ng Diyos. So, next naman is prayer. Pray to the Father in Jesus' name through the leading of the Spirit. So, manalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Ang tamang paraan ng panalangin ay kinikilala ang tatlong persona ng Trinidad at ang kanilang natatanging papel sa ating buhay, panalangin. So, lastly is worship. Glorify the Father by following Jesus by the enablement of Spirit. So, lumalhati ang Ama sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus sa tulong ng Espiritu Santo. So, ang ating pagsamba ay dapat nagpapakita ng pagkakaisa ng Trinidad na nagpapahayag ng ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, dadako naman po tayo sa ating discussion, which is our last part. So, our discussion is all about why is the doctrine of the Trinity important in our salvation and Christian life. So, yung doktrina ng Trinidad ay mahalaga sa ating kaligtasan at buhay Kristiyano dahil ito ay nagpapakita ng kabuuan ng Diyos at ng kanyang gawain sa ating buhay. So, una, ang Trinidad ang naglatag ng plano ng kaligtasan, ang Diyos Ama ang nagplano, at ang Diyos Anak ang nagbibigay buhay sa plano sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.
buhay. At ang Diyos Espiritu Santo naman ang nagpapatuloy ng kanyang gawain sa ating puso. Kumbaga, tinutulungan tayong lumago sa pananampalataya at kabanalan. At pangalawa naman sa ating buhay Kristyano, ang Trinidad ang ating gabay at lahas. Ang Espiritu Santo ang nagbabago sa atin at nagtuturo ng katotohanan ng Diyos habang ang anak ang ating halimbawa ng sakripisyo at pagmamahal. So, at ang Ama naman ang ating tinatakbuhan sa oras ng pangangailangan. So, yung pag-unawa kasi sa Trinidad ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw at sa kung paano tayo dapat mamuhay bilang anak ng Diyos. Siyempre, lastly, ang doktrina ng Trinidad ay nagpapaalala sa atin ng ating pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Tayo ay tinawag na mamuhay ng may pagkakaisa gaya ng pagkakaisa ng Trinidad. So, yung pagkakaisang ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagpapatibay ng ating pagsunod sa Diyos. At sa huli, ang doktrina ng Trinidad ay nagbibigay daan sa atin upang higit na maunawaan ang lalim ng pag-ibig at plano ng Diyos para sa atin.